Okay, magandang gabi sa inyong lahat. It's 9:30 in the evening here in the Philippines at may good news tayo tungkol kay Presidente Bongbong Marcos. Ito yung ating pag-usapan ngayon, no? Na isa sa mga bagay na I'm proud of this president kasi hindi ako nasayangan ng aking boto dito kay Presidente Bongbong Marcos. Ibinalita niya na meron ng resulta, no, sa kanyang pagpunta ng iba't ibang bansa na nang aakit ng mga investors to invest here in the Philippines. At may good news dahil sinabi na ito ni Presidente Bongbong Marcos na may resulta na. Okay? So, sa mga bashers dyan ni PBBM na ito raw ang ating presidente ay laging nagpupunta sa ibang bansa, ito na yung hinahanap nyong resulta. Okay? Good news at marami ng investors na mag-i-invest sa atin sa Pilipinas at may numbers na. Okay? May figures na ibinahagi na dito sa balita na ito. At yan, magre-react tayo dyan, magkomentaryo tayo dyan. Ipapakita ko sa inyo good news talaga itong ipapakita ko sa inyo, guys. But before that, bago natin yan ipapakita, help me na i-like at i-share itong video natin sa ating Facebook at YouTube para naman kakalat ito sa taong bayan itong good news natin. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share sa Facebook at sa YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, sa aking page, sa Facebook at sa YouTube, please consider na i-subscribe at i-follow para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Good news ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe sa YouTube at sa Facebook. 1, 2, 3, go! Thank you very much. At itong Caveman Coffee na recommended ko, bili na kayo sa Shopee niyan. At itong ating t-shirt na Donmar TV t-shirt, this is also available sa Shopee. Bili na kayo bilang suporta ng Donmar TV. So itong ating topic ngayon tungkol dito kay Presidente Bongbong Marcos na nagresulta na yung kanyang pagpunta ng iba't ibang bansa, no? So i-play ko itong video at sabay-sabay tayong magre-react dito. Okay? Yung mga haters ni Presidente Bongbong Marcos, sit back, relax, manood kayo. Alam kong sasakit na naman ang inyong dibdib dito sa magandang balita ni PBBM, wala kaming pakialam sa inyo. Okay, let's play and react this video. I can already report that some of the MOUs that we signed in Indonesia and in Singapore, meron ng resulta. Yan, ha? Sabi niya, meron ng resulta. Ano ba itong mga resulta na sinasabi niya? Okay, And play. in fact, I think in the next couple of weeks, we will be starting to inaugurate some of these projects. Okay, galing yan sa presidente mismo. Okay, nag-video siya. Already. Mayroon ng resulta ang mga pangakong pamumuhunan na nakuha ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa kanyang mga foreign trip. Mula sa nakuhang commitment ng Pangulo sa mga foreign investor, 239 billion pesos ang nagmaterialize na o may aktwal ng resulta o proyekto sa ulat ng Department of Trade and Industry o DTI. Ayan, 116 projects or 3.48 trillion pesos. Grabe ang laki niyan. Ay aabot sa 116 projects o katumbas ng 3.48 trillion pesos ang kabuuang halaga ng investment na nakuha ni Pangulong Marcos Jr. Grabe. mula sa kanyang mga nakalipas na foreign trips. Mula Sa mga nagsasabi dyan na useless ang kanyang mga trip sa mga foreign countries, ito na yung resulta. Ha? Batikos kayo ng batikos. Isa na dyan si Maharlika. Yan, Maharlika, tingnan mo. Ano na namang sasabihin nyo dito? ito sa bansang Indonesia, Singapore, Estados Unidos, Thailand, Belgium, China at Japan. Yan, grabe guys. Anohin natin ha? Indonesia, Singapore, United States, Thailand, Belgium, China, and Japan. Yan. Bilyong-bilyong mga investment na pera yan. Okay? So, sa mga vloggers na laging bumabatikos kay Presidente Bongbong Marcos, ano kaya
ang masasabi nila dito? Yan ang tanong eh. Kasi laging negatibo ang inyong mga pananaw sa mga galaw ni PBBM. Ngayon, na nagresulta na, ito, patunay yan ah. Di ba? Hindi naman nagsisinungaling ang ating presidente. Okay, investments generated from PBBM's foreign trips. Hindi maaaring nagsisinungaling siya dito dahil may numbers to, may figures to, may resibo ito. At itong ginagawa ni PBBM ay para ito sa ating mamamayang Pilipino. Tayo rin Pilipino ang ano tawag doon? Tayo rin ang giginhawa dito sa ginagawa ni PBBM. Ayan. Total of 62 billion 926 or 3.48 trillion, no? Ang source niyan, Department of Trade and Industry or DTI. Okay? So talagang hindi yan fake news. Sampal yan sa mukha ninyo. Siya, Singapore, Estados Unidos, Thailand, Belgium, China at Japan. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., sinimulan na nilang isa-isahin ang mga detalye ng Pledge of Investments, Letter of Intent at Memorandum of Understanding ng mga malalaking kumpanya mula sa iba't ibang mga bansa na kanilang binisita. So we're starting to go into the details of all of those MOUs and LOIs that people have seen us witnessing, ang mga pirma-pirma and exchanges sa different countries. And congratulations sa inyo, Mr. President, and to all the Filipinos. Dito, Yang kasing makikita ko sa comment section na comment doon na ay nabubudol kami kay PBBM. Nasayang yung boto namin. Sa pagkaalam ko no, yung mga ganong mga komentaryo sa ilalim sa mga videos no na nagbabatikos kay PBBM, masasabi ko kayo rin yung mga dilawan eh. Kayo lang ang nag-comment doon. Pati yung mga Isko Moreno na mga yung galit no? Isko Moreno na supporters na DDS na naging Isko Moreno. Kayo rin yun nung bumabatikos kay PBBM na nabudol kayo. Kayo lang ang nabudol. Yung mga 31 million na bumoto kay PBBM, hindi kami nabudol. Ayan. May resibo. determina ng pamahalaan ang mga nararapat gawin upang magtuloy-tuloy ang mga proyektong ito. Marami kaming nakita na kailangan baguhin yung ating mga rules and regulation kung minsan ay hindi masyadong simple. Alam niyo ba kung ano ang bakit ako bilib dito sa presidente natin, no? Ako, I will not compare him to former President Duterte. Kasi iba rin yung diskarte ni former President Duterte. Ito si PBBM, yung mga haters sa kanya batikos ng batikos pero wala kang maririnig na kahit anong pananakit na istorya tungkol sa kanya, sa kanyang mga haters, kundi tuloy-tuloy lang siya sa kanyang trabaho. Ito yung kanyang response sa kanyang mga haters. Pathetic sa mga investor. Tapos alam nyo, naging consistent itong si PBBM eh. Sa kanyang kabutihang ginawa during the campaign, during the election, until na na-president itong si Bongbong Marcos Jr., consistent siya sa kanyang pagiging unity na ugali. yung mga bagay-bagay na nakikitang naming problema at sinasabi ng mga investor isagabal dun sa kanilang pag-invest is also something that we listed down. Inaasahan ng Administrasyong Marcos na dahil sa mga nasabing pamumuhunan, lilikha naman ito ng oportunidad o trabaho para sa mga Pilipino. Nel Maribuhok, UNTV News and Press. Yan ang good news natin ngayon. Kaya napilitan akong mag-vlog ng gabi ngayon dahil sa good news na nakita ko ngayon. Okay? Sabi ko sa sarili ko, I have to vlog this kahit gabi na dahil ipaalam ko dito sa audience ko na ganito na ang mga galaw, ganito na ang mga nangyari, no? Meron ng resulta at ito lang ay nagpapatunay na ang bayan natin ay umuunlad. Yung mga haters lang ang nagpapabagsak dito kay PBBM.
Kaya kayong mga audience ko dito, huwag kayong magpadala dyan sa ibang mga vloggers na mga laging negatibo sa ating Pangulo. Huwag kayong maniwala dyan. Maniwala kayo dito sa realidad ng ano ang totoong nangyari. Diyan ibang mga vloggers na puro mga negatibo ang nakikita. It will just ruin your day. Kung yun doon kayo makinig. Okay? Dito tayo makinig sa Pangulo natin. Dahil ito ang binoto natin. Dito tayo maniniwala. Sino ba ang... Ngayon, ang tanong ko sa inyo, sino ba ang mas matalino? Yung mga vloggers na laging naninira kay PBBM o yung ating presidente? Siyempre yung ating presidente. Hindi yan magiging presidente kapag hindi yan matalino. So, ang tanong ko sa inyo ngayon, saan kayo maniniwala? Sa presidente natin o diyan sa mga vloggers na puro peking balita ang inishare ng kanilang mga audience? Di ba? So, hindi ako madadala dyan sa mga balita na mga ayaw kay PBBM. Dito ako maniniwala dahil may numbers, merong ebidensya, at ito ang nagpapatunay na hindi nasayang ang boto ng 31 million. Okay? Comment, react, babasahin natin yung mga comment nyo tungkol dito. Anong masasabi nyo dito sa good news ni Presidente Bongbong Marcos? Okay? Hanggang dito lang itong video na ito. See you in my next video. Have a great day. God bless everyone and good night sa mga malapit ng matulog dyan. Okay? Bye and see you.